full technical specs. Yun mga chong, nasa Fairview na tayo. Ganun lang kabilis from Caloocan. Ito, sobrang laki na ng mga lubak dito sa may bandang Fairview Mall. Yun o, another series tayo mga boss. For today's video, version 2 naman ng ADX 160 ang susubukan natin. 4 valves na po ito. So full technical specs, sabihin ko sa inyo mamaya. Gayahin muna tayo mga boss. So yun mga chong, nasa Fairview na tayo. Ganun lang kabilis from Caloocan. Binidyohan ko lang to, sobrang laki na ng mga lubak dito sa may bandang Fairview Mall, sa ginagawang MRT. Sobrang lalim na niya, no? Pero dahil itong scooter na gamit natin ngayon, maganda ang suspension sa harapan. Sobrang laki ng inverted suspension nito. Hindi natin ramdam talaga yung ganyang lubak. Tignan natin yung technical specs. After nito, ang lubak ride natin agad, no? Grabe, oh. Let's go! What's up mga boss? Rider profile muna tayo. Ang body weight ko ay 123 kg. Ang build ko ay bulk, so malapad, malaki. At ang height ko naman ay 5'7". At ito naman si ADX version 2 from Bristol Motorcycle. Ngayon, tignan natin ang full technical specs ni ADX version 2 from Bristol Motorcycle. Napakalupit na adventure scooter. Simulan natin sa makina mga boss. Ito ay 160cc, 4-stroke, single overhead camshaft, single cylinder, 4 valves. Yes, 4 valves na po ito. Electric fuel injected na din siya. Loaded pa with liquid cooled and with CVT transmission. Yung V1 po nito ay 2 valves lang. Itong V2, 4 valves na. Meron itong bore and stroke na 60mm by 55.5mm. Ang max power nito ay 12 kilowatts at 8,250 RPM. At sa max torque naman, meron tayong 14.7 Nm at 6,500 RPM. Kaya mataas talaga ang torque power nito and max power. Again mga bossing, si ADX 160 V2 ay under ng adventure scooter category. Now let's start sa suspension mga kosa. Ang suspension nito sa harap ay standard heavy duty inverted suspension. Yan, yung malaking suspension niya sa harap ay inverted na po. Loaded with spoke adventure wheels pa. Doon pa lang 45,000 na agad ang gagastusin ng ADB Honda kung mag-upgrade siya ng ganyang setup. Para sa braking power niya sa harap, hydraulic disc brake na ito at dual path caliper na din with anti-lock braking system and traction control system or the combo set. Dual sport tire naman tayo sa harapang gulong na may sukat na 110/80/14. Grabe, nasa harapan pa lang tayo pero busog na tayo sa specs. Sa likuran naman tayo mga bossing. Meron itong dual shock absorber loaded with sub-tank na. Ang sukat ng shock nito ay 395mm. So braking power naman sa likuran niya, loaded din ito ng hydraulic disc brake, single path caliper, anti-lock braking system, and with traction control system. So adventure spoke wheels din ito, wrapped with dual sport tire at ang size naman sa likuran ay 130/70/13 with built-in tire hugger na. Grabe, di ba? So yung setup na yan talagang pang adventure scooter yan mga bossing. Grabe, kung ganito ka-loaded ng safety features ng adventure scooter, wala ka na talagang hahanapin pa. Dimension naman tayo mga kosa, let's go. Para sa dimension ni ADX V2, meron itong 1970 by 740 by 1240mm. Wheelbase nito 1330mm. Seat height naman niya 780mm. At ang ground clearance 135mm. So medyo mataas ng konti pero bang adventure talaga kasi yan. Naka-upright body position tayo dito dahil maganda ang shape ng seat cushion ni ADX V2. Fuel capacity nito ay panalo din. 10 liters na agad. So grabe, 10 liters. Adventure ka na off-road, pwede ka pang mag-long drive kasi 10 liters nga ang fuel capacity niya. Fuel octane compatibility niya, 91 to 98 octane. At ang fuel consumption naman niya ay 40 kilometers per liter as recorded. All LED lighting tayo sa mga ilaw niya with built-in upgrade projector headlight na po. Yes, naka-projector na po ang headlight niya. At integrated na ang mga LED signal lights niya sa harapan at likuran. Adjustable din ang windscreen nito.
Ito na mga bossing, special features na tayo. Smart keyless system with manual key. Yan po ay isa sa mga malupit na specs nitong si ADX V2. Pwede kang mag-smart keyless system, pwede ka rin mag-manual key. May hazard button, may built-in passing light, may built-in din itong idling start and stop system, real-time phone mirroring connectivity in TFT display. Wow! So para siyang ATR 160 din. So syempre ito ang nauna bago yung ATR. Meron itong phone mirroring connectivity. Yun mga chong, so dito na tayo sa Bulacan. Ganun lang kabilis from Caloocan. Discuss ko lang yung buttons and ibang mga navigation buttons ni ADX 160 na version 2. So yan, meron tayo dito sa kaliwa na built-in passing light. Tapos high beam and low beam button. Hazard, yes, meron siyang hazard button. Signal light, bocina, idling start and stop button, and traction control system button, kompleto. Tapos yung kanyang DRL and headlight switch, pero dapat laging naka-on yan. Electric starting button, and yung kanyang cockpit. Check natin yung screen niya, yung startup screen. Of course, smart keyless tayo kay ADX, and pwede ring manual. Ayan. Natin yan, napakalinaw na ng layout ng interface nitong version 2 na ADX 160. Ito yung interface na bago ni ADX version 2. Tingnan naman, napakalinaw na niya ngayon. May trip meter tayo dyan, odometer, temperature gauge, fuel gauge, yung reps per minute natin na RPM icon, nandiyan mo makikita. Tapos itong A na to is yung side stand kill switch. Pag nakailaw yan, so di siya mag-i-start kasi nakababa yung side stand natin. So may side stand kill switch na rin siya. ABS icon, check engine icon, meron siyang orasan. Tapos pwede ka rin mag-phone mirroring dito mga tol. Download ka lang ng Carbit Ride application, di ba? So talagang full specs to si ADX 160 version 2. Half face na helmet lang ang pwede mong ipasok sa ADX 160. At kapote at ibang documents. Malaki-laki din ang kanyang underseat compartment. Then, add mo pa yung dual channel anti-lock braking system or dual ABS, traction control system, upgraded interface na TFT compare sa V1 na ADX. So, yung ngayon, mas maganda na yung interface. Backlight button, so may ilaw ang mga buttons nito. And of course, yung kanyang compartment packet sa harapan with USB charging port. Tapos may free built-in rin ito na top box bracket. So napakatibay niyang top box bracket na yan. Bibilang lang po ang scooter na nag-free ng top box bracket. Parang si Bristol nga lang ata ang may libreng top box bracket eh. So panalong panalo talaga yung specs nito ni ADX version 2. So meron itong apat na kulay mga bossing. Merong black, white, red at gray. Ang tanong, magkano ba si ADX version 2 160? So dati ang price nito is medyo mataas, nasa 168 or 170. Binabaan nila ngayon at dinagdagan ng mga specs tulad ng 4 valves, bagong interface sa TFT display, mas mabilis dahil nga naka 4 valves na, at ang discounted price niya na ngayon is 158,800 na lamang po. Yes, nag-discount ng price and nagdagdag ng specs. Talaga namang panalong-panalo ang specs talaga nitong ADX version 2 na 160cc at 4 valves. May phone mirroring pa. Kaya kung naghahanap ka ng panalong adventure scooter na wala ka nang kailangang i-upgrade, naka-inverted front suspension, dual channel ABS, dual disc brake hydraulic, traction control system, phone mirroring connectivity, woo! Ito na lang siguro ang bilhin mo, ADX version 2 ng Bristol Motorcycle. Once again mga kosa, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na ngayon at i-like mo na rin tong video na to. Try natin ulit magkaroon ng series of adventure dito sa ADX version 2 160cc 4 valves ng Bristol Motorcycle. Let's go!